Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Abiso sa ating mga kababayan, suspendido ang klase ngayong araw, July 24, sa mga lugar na patuloy na nakararanas ng sama ng panahon. Batay sa Memorandum Circular No. 91, walang pasok sa lahat ng antas sa Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet. Gayon din sa Tarlac, Pampanga, Bataan at Bulacan. Suspendido rin ang pasok sa mga paaralan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Kasama din sa class suspension ang Rizal, Metro Manila, Laguna, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Cagayan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique at Iloilo. Ang mga non-vital government employees ay hindi naman required o hindi pipiliting mag-report physically sa kanilang mga opisina. Ang mga ahensya naman na responsable sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo tulad ng health services at rumiresponde sa mga nangangailangan ay mananatili sa kanilang operasyon o trabaho. Hataw Balita ngayon. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walang pasok announcement ni Interior and Local Government Secretary Jan Vic Rimulya nitong nagdaang araw. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat punahin ang pamamaraan o style ng kalihim sa paghatid ng kanyang mensahe. Ang mahalaga naman anya ay naipapaabot nito sa publiko ang impormasyon mula sa DILG. Kaugnay nito humingi na ng paumanhin sa Secretary Rimulya. Anya, palabiro lang talaga siya. Kaya kung may mga hindi nakaunawa sa kanya, ay humihingi siya ng tawad. People criticize me for the way I speak. That's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across, that's what it's for. That's what all of these postings are for. And get some information across. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng guidelines o revised guidelines ang Social Security System para sa Calamity Loan Program o CLP upang tulungan ang mga miyembro sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa mga sakunang tulad ng Bagyong Krising. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, ibinaba sa 7 mula sa 10% ang taunang interest rate para sa calamity loans kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang interest rate para sa salary loans ay ginawa na lang na 8%. Saklaw ng bagong guidelines ang mas mabilis na activation ng CLP sa loob ng 7 araw mula sa sakuna at pinapayagan ang loan renewal makalipas ang 6 na buwan kung hindi overdue ang dating utang. Maaring mag-apply online ang mga miyembro sa pamamagitan sa pag-log-in sa My.SSS o SSS mobile app. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang Department of Energy na dapat ipatupad ng mga retailer ng liquefied petroleum gas o LPG ang price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Mula noong Martes, may mga lungsod na at munisipalidad sa bansa ang nagdedeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng Bagyong Krising at Habagat. Kapag ang isang lugar po ay nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity, dapat po yung pong magkakaroon po tayo ng price freeze. Hindi po pwedeng itaas ang presyo ng LPG, lalong-lalo na sa household, sa loob po ng 15 araw. Hataw Balita
ngayon. Siniguro naman ni Vice President Sara Duterte na nakahanda ang satellite offices ng Office of the Vice President kahit pa nasa ibang bansa siya ngayon nakararanas ng sama ng panahon ang Pilipinas. Paliwanag ni VP Sara, na-institutionalize nila ang kanilang Disaster Operations Center. Bumuo sila na isang team na nakatutok sa anumang emergency o disaster sa bansa. Ayon naman kay OBP spokesperson Attorney Ruth Castelo, kahapon July 23, aabot sa mahigit 4,000 na mga apektadong pamilya ang nabigyan ng tulong ng OBP sa mga gaganaping o magbibigay sila sa mga gaganaping relief operations sa iba't ibang mga apektadong lugar. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pupunta yung tulong at opisina. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ang ilang residente sa Quezon City na makapaglagay ng riprap wall sa kanilang lugar kasunod ng pagguho ng lupa. Kahapon, humambalang sa Don Vicente Street sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang mga kawayan kasunod ng pagguho ng lupa dakong alas 6 ng umaga. Naapektuhan ito ang galaw ng mga motorista sa lugar sa loob ng ilang oras, lalo na ang mga papunta at nanggagaling sa Sitio Veterans, IBP Road at Shape Rizal. Agad namang kumilos sa mga lokal na otoridad para matugunan ang sitwasyon. Ayon naman sa mga local official, patuloy silang nagpapaalala sa mga residente sa landslide-prone areas. Nalulungkot din kasi siyempre matagal na kasi kami dyan, 27 years old. Pangalawang guho na po yan. 2011 po yung una. Mahirap po kasi ito katulad dyan, maghanap kami muna ng lilipatan habang kung anong solusyon ng barangay dyan, kung pare-recraft ba nila yan, di mas mainam. Mahirap po kasi pag relocate din, wala rin buhay mangyayari doon. Sir, ina-advise naman sila na medyo alanganin na talaga yung pesto nila. Kaya lang hindi naman, yung iba hindi rin mapilit na umalis na kasi nga baka wala rin mapupuntahan. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Office of Civil Defense sa mga barangay na nasa high-risk area, lalo na sa pagpasok ng 2 pang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Hindi lamang banta ng pagbaha ang kanilang binabantayan, kundi pati na ang pagguho ng lupa dahil saturated na ang lupa dahil sa 1 linggong tuloy-tuloy na pagulan. Sa tala ng Mines and Geoscience Bureau, nasa 3,000 barangay ang nasa high-risk area. Karamihan sa mga ito ay nasa Central Luzon, Northern Luzon at NCR. Ayon sa OCD, isa sa kanilang ginagawang paghahanda ngayon ay ang pagbibigay ng warning sa mga lokal na pamahalaan. So, yun no, mataas po ang possibility kaya tinitingnan natin or we are trying our best to come up with really a paano ma-issue itong early warning natin at ang cooperation po ng ating mga LGUs doon sa mga high-risk areas na magkaroon ng preemptive evacuation ay napaka-importante. So every day ina-assess natin ito dahil ito nga, hindi lang isa, may 2 na tayong depression, no? I think si Emong ay nabuo na aside from Dante. Hataw Balita ngayon. Maglalaan ng budget ang Department of Agriculture para sa mga agricultural input na nagkakalaga ng 495.4 million pesos para sa pangunahing ayuda at binhi. Ilan dito ang binhi ng palay, mais at gulay para sa mga magsasaka ng Region 3, 4B, Region 9, Region 12 at Region 13 kung saan matinding naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Hataw Balita ngayon. Inaasang lalakihan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang butas ng inlet sa drainage ng Batasan Station ng MRT-7 ngayong araw. Kahapon, pinuntahan ng MMDA ang lugar malapit sa ilalim ng MRT-7 Batasan Station
upang tingnan ang mga posibleng naging dahilan ng pagbaha sa lugar noong makaranas ng malakas na ulan dahil sa habagat. Sa isinagawang declogging, tumambad sa mga taga-MMDA ang ilang plywood at mayroon ding nakuhang malalaking tipak ng bato. Dati daw kasi itong inlet na to, malaking grating, 3x3. So nasaran, hindi natin alam kung way before na construct tong MRT-7. So ibabalik po natin kasi kailangan natin maharang yung tubig na nanggagaling doon sa taas at mailabas natin papunta doon sa nearby creek. Hataw Balita ngayon. May isinusulong na draining master plan ang pamahalang lungsod ng Maynila ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. Aabutin niya ng 100 bilyong piso ang halaga nito at matatagalan din bago magawa. Ilang mga kalsada sa Maynila ang binaha sa nagdaang mga araw kasunod ng mga pag-ulang dala ng bagyong Krising at habagat. Samantala, sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng pumping station na kanilang hawak. Kami sa lokal naman talagang meron na kaming master plan ng drainage that would cost us about hundreds of billions. It will not happen overnight, but that's our solution to the flooding. This will take time and resources. Lahat po ng pumping stations, hindi lamang sa Manila City, kundi sa buong Metro Manila na under ng MMDA ay gumagana po. Lahat po yan functioning. All 71 pumping stations po na under sa jurisdiction ng MMDA ay gumagana. Hataw Balita ngayon. Umiikot sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG. Kasunod ng malalakas na pagulan at pagbaha. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Nadame Malang, ang mga tauhan ng HPG ay umaalalay sa mga motorista na nagkakaaberya sa gitna ng kalsada. Sinisiguro din anya ng mga tauhan ng HPG na maayos pa rin ang daloy ng trapiko kahit na malakas ang ulan. Mayroon anyang nasa 84 na mga tauhan ng PNP-HPG ang nag-iikot sa buong Metro Manila. Hindi po bababa sa 84 HPG personnel ang umiikot po sa ating po mga major thoroughfares within NCR para tumulong po sa ating po mga kababayan, most especially para po sa ating pagbibigay or pag-assist po sa ating trapiko. At naka-standby naman din po yung ating pong PNP-HPG para naman din po sa assistance most likely sa mga road clearing operations po natin na kasama po ng PNP DI TMG or yung tinatawag po nating PNP Disaster Incident Management Task Group. Hataw Balita ngayon. Umaapila sa 2 kapulungan ng Kongreso at sa PBBM administration si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ng payak na pagdaraos ng State of the Nation Address sa SONA sa July 28. Hindi anya akma na magkaroon ng magarbong taunang ulat sa bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bunso nito ng daang libong pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha at iba pang trahedyang dala ng malalakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at iba pang weather system. Hindi ito ang panahon para magpabongga. Ito ay panahon para sa malasakit, pagpapakumbaba at agarang aksyon. Ako po ay buong kababaang loob na nananawagan sa mga kapwa ko mambabatas. Kusa na po natin gawing payak o simple ang pagdaraos ng SONA sa Lunes. Nakauwi na kagabi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa kanyang 3 araw na working visit sa Estados Unidos. Nakalapag ang eroplanong kanyang sinasakyan. Kasama na ang kanyang mga delegado ng 10:07 p.m. ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Ayon sa Pangulo, nangako ang US ng $15 million na suporta para sa pribadong sektor sa ilalim ng Luzon Economic
Corridor. Gayon din ang $48 million na foreign assistance. Mayroon ding pledges ng investment na aabot naman sa $21 billion. I conveyed to President Trump that we remain positive about the future of PH-US trade, including investment relations, especially in the context of economic security and the fair, balanced reciprocal trade. Hataw Balita ngayon. Itinuring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na significant achievement ang naging negosasyon niya kay United States President Donald Trump hinggil sa taripang ipapataw ng US sa mga Philippine imports. Nagkasundo ang dalawang leader na gawing 19% ang taripa para sa mga produkto ng Pilipinas. Sa ilalim ng bagong kasunduan, ang Pilipinas ngayon ay may ikalawang pinakamababang taripa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na nakikipagkalakalan sa Estados Unidos, kasunod ng Singapore na may 10% dahil sa free trade agreement nito. Ang ibang bansa sa ASEAN ay pinapatawan ng taripang mula 19% hanggang 49%. We managed to bring down 20% tariff rate for the Philippines to 19%. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi maaaring maipagmalaki sa paparating ng State of the Nation Address o SONA ni PBBM ang ginawang negosasyon sa Amerika. Kaugnay ito ng pagbaba ng 19% na taripa na ipapataw ng US sa Pilipinas mula sa 20%. Isang kahihiyan nga yan. No? So, after all yung pinagmamalaking special relationship, tapos pagiging close allies and so on, may 19% tariff na ipapataw sa mga Philippine goods at lalong magiging pahirap ito at maaaring magresulta sa malaganap tatanggalan ng trabaho dito. Posibleng pagsara ng mga planta at again, dislocation ng mga farmers natin kasi mga agricultural products ay mabigat na tatamaan nito. So nothing to be proud of with this agreement. Hataw Balita ngayon. Nadismaya ang ilang senador sa napagkasundo ang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, tila dihado ang mga Pilipino at parang laging naiisahan sa mga ganitong usapan. Duda rin siya kung talagang kakampi nga ang turing ng US sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na kailangan pa niyang basahin ang buong kasunduan. Ngunit malinaw niya na ang 19% na taripa para sa Pilipinas kumpara sa zero tariff sa US ay hindi patas. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, hindi ito makatarungang kasunduan sa pagitan ng mga kaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, isa itong insulto ng host country sa Pilipinas at panahonaan niya para humanap ng ibang trade partners. Sa kabila nito, ikinokonsidera pa rin ni Senator Vicente Soto III na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ito ni PBBM. Hataw Balita ngayon. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangamba na maaring pag-initan muli ng Beijing ang Pilipinas sa pinaplano ng Amerika na pagtatayo ng ammunition hub. Ayon kay Pangulong Marcos, walang ibang iniisip ang pamahalaan kundi maprotektahan ang mga Pilipino. Sa press briefing ni PBBM kasama si US President Donald Trump sa Oval Office sa White House, sinabi ng Pangulo na mahalaga ito sa Pilipinas lalo na sa modernisasyon ng hukbong sandatahan. Bahagi rin niya ito ng pagtulong ng US para makatayo sa sariling paa ang Pilipinas sa pagtatanggol sa anumang banta sa seguridad. There's been much comment and say that the infrastructures, military infrastructures, and the programs that we are initiating will make us a target for China.
are we not already a target for China? So I think that what we have to be thinking about is protecting the Philippines. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Tinitimbang pa rin ngayon ni Prime Minister Mark Carney at ng mga Premier ng Canada ang posibleng maging negosasyon nito sa Estados Unidos hinggil sa ipapataw na taripa sa mga produkto ng Canada na papasok sa US. Gayunpaman, nangingibabaw pa rin ang pagnanais ng mga opisyal na magkakaroon ng magandang kasunduan kaysa madali nito bago ang itinakda ni US President Donald Trump na August 1. Ito ang umahataw na balita ni Imelda Andrada. Matapos ang 3 oras na pagpupulong na pagkasunduan ni na Prime Minister Mark Carney at ng Premier ng Muskoka na hindi dapat sila mag-focus sa August 1 deadline na itinakda ni US President Donald Trump sa pagpapatupad ng mas mataas na taripa. Mas mahalaga pa umano ang pagkakaroon ng magandang kasunduan kaysa madaliin ito para masunod lamang ang deadline. Anila masyadong masalimuot ang mga negosasyon at sasang-ayon lamang sila sa isang kasunduan kung saan mas makikinabang ang mga mamamayan ng Canada. Gaya naman ng nais din ng US na ang kapakanan ng mga mamamayan nito ang mangibabaw sa kanilang pinapasok na kasunduan. Ayon kay PM Carney, mas pinaglalaanan nila ngayon ng pansin ang iba pang paraan na kanilang maaaring magawa sakaling hindi sila makakuha ng magandang kasunduan sa US. Nous sommes maîtres chez nous, nous pouvons contrôler notre destin économique et nous avons maintenant des projets, nous commençons d'avoir des projets à l'intérêt national, un processus avec les peuples autochtones et un grand processus d'avoir une économie canadienne au lieu de 13. Oui, nous avons eu une discussion, un échange sur les négociations avec les États-Unis, mais si je peux dire, nous avons mis l'accent sur les initiatives sur notre contrôle pour le bien-être des Canadiens. Gayunpaman, umaasa pa rin ang Canada na magkakaroon ito ng good deal sa US na magpapanatili at magpapatatag sa relasyon ng dalawang bansa. Ngayong linggo, nakatakdang pumunta sa Washington DC ang grupo ng Canada. Kasama dito si Canada-US Trade Minister Dominic LeBlanc at Chief of Staff ni PM Carney na si Marc-André Blanchard upang ipagpatuloy ang negosasyon sa US. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Samantala, nananawagan ng agarang aksyon ang World Health Organization ukol sa chikungunya virus na nakukuha naman sa kagat ng lamok upang maiwasan ang pagkalat nito. Ito ang umahataw na balita ni Chris Fugaban. Nagbigay ng babala ang World Health Organization o WHO nitong Martes, July 22 ukol sa chikungunya virus na maaaring magdulot ng isang malawakang epidemya sa buong mundo. Ito ay upang maiwasan ang parehong major outbreak na nangyari 2 dekada na ang nakararaan. Ang chikungunya virus ay kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng lamok na nagdudulot ng lagnat at matinding sakit sa mga kasukasuan na maaari ding maging sanhi ng kamatayan. Ang mga sintomas ay katulad ng sa dengue at Zika virus kaya naman mahirap itong madiagnose. Ayon kay Diana Rojas Alvarez ng WHO, taong 2004 hanggang 2005, nagsimula ang epidemic sa isang maliit na isla sa Indian Ocean hanggang sa kumalat na ito sa buong mundo na nakaapekto sa halos 250 milyong tao. Aniya sa kasulukuyan na magsimula ang 2025, may parehong pattern na ng outbreak ang nangyari sa Reunion, Mayotte at Mauritius kung saan 1/3 na ng populasyon ng Reunion ang apektado ng virus. Dagdag pa ni Alvarez, ang maagang babalang ito ay upang makapaghandang matuklas at mapalakas ang mga kapabilidad ng iba't ibang bansa upang maiwasan ang malawakang outbreak na maaaring mangyari. Chris Fugaban, humahataw sa balita
ngayon. Muling isusulong ng workers' unions sa Australia ang pagpapatupad ng 4-day work week at karagdagang annual leave. Naniniwala ang mga ito na mapapataas na naturang hakbang ang pagiging productive ng mga manggagawa. Ito ang umahataw na balita ni Danny De Lieva. Pinangunahan ng Australian Manufacturing Workers Union o AMWU at Australian Nursing and Midwifery Federation o ANMF ang pagsusulong ng 4-day work week bilang tugon sa isinasagawaang pag-aaral ng Productivity Commission. Naniniwala ang mga unyon na ang mas maiksing oras sa trabaho at karagdagang annual leave ay daan upang mapataas ang pagiging produktibo ng mga manggagawa. Ayon kay AMWU National Secretary Steve Murphy, mas mahalaga ang work-life balance para sa mga empleyado kaysa pagbabawas sa mga buwis dahil napupunta naman ang pondo sa mga serbisyong ipinagkakaloob ng pamahalaan at mga infrastruktura. Inilatag din ni Mr. Murphy na bukod sa 4-day work week, may iba't ibang opsyon naman upang paikliin ang working hours tulad ng 9-day fortnight o 35-hour week. Isa ang hindi umuusad na productivity ng bansa sa tatalakayin sa idaraos na Economic Reform Roundtable sa August 19 to 21, 2025 na pangungunahan ni Federal Treasurer Jim Chalmers. Ayon kay Minister for Social Services, Tanya Plibersek, bukas ang pamahalaan sa mga suhestyon. Naniniwala siya na isang mahalagang hakbang ang roundtable upang mapag-usapan kung paano palalakasin ang ekonomiya at pataasin ang productivity ng bansa. Subalit hindi umano ang paglalaan ng mahabang oras sa trabaho ang paraan para tumaas ang productivity ng bansa. Sa halip ay pagsasanay, teknolohiya at makabagong paraan ng pagtatrabaho ang magpapataas nito. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang European Union o EU sa Israel kaugnay ng lumalalang kagutuman sa Gaza kung saan mahigit 100 na ang nasawi. Samantala magtutungo naman sa Europa si US Special Envoy Steve Witkoff upang makipagpulong para sa ceasefire talks at sa pagbuo ng aid corridor papuntang Gaza. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Matinding gutom ang nararanasan ngayon sa Gaza, bunsod pa rin ng patuloy na digmaan nito sa Israel. Hindi bababa sa 100 Palestino ang nasawi na dahil dito. Kaya naman nagbabala ang European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas na gagawa ng hakbang ang EU laban sa Israel sakaling hindi nitutuparin ang pangakong magdagdag ng tulong sa Gaza. Sinabi rin ni Kallas na hindi mapagtatanggol ang pagpatay ng Israel sa mga sibilyang naghahanap lang ng ayuda. Anya, dapat itigil na ng militar ng Israel ang pamamaril sa mga tao sa mga distribution points o lugar kung saan pinamamahagi ang tulong. Nauna nang nangako ang Israel na dadagdagan ang bilang ng mga tawiran at ruta para mas maraming ayuda ang makapasok sa Gaza. Ngunit ayon sa mga humanitarian worker, hindi pa rin tumaas ang aktwal na daloy ng humanitarian aid sa Gaza. Samantala, kumpirmadong magtutungo sa Europa si Steve Witkoff, ang special envoy ni US President Donald Trump upang tumulong sa negosasyon sa tigil putukan at pagbuo ng aid corridor para sa Gaza. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Sumadsad sa baybayin ng Barangay Talisay, Calaca City, Batangas ang 3 barge na may kargang molasses. Ayon sa naunang impormasyon, nawala ng control ang barko, bunsod ng malalakas na alon at hangin na dala ng bagyong Krising at Habagat. Si Aris Silvestre, humahataw. 3 malaking barko na may dalang molasses o pulot ang napadpad at sumadsad sa baybayin sa Barangay Talisay sa Calaca City dahil sa malakas na alon at hangin na dala ng bagyong Krising at Habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, ligtas naman at walang nasaktan sa 21 tripulante ng mga barko. Kabilang sa mga sumadsad ay ang barge E.E. Margaret,
na may dalang 1,772 tons ng molasses at hinihila ng barkong Robina 2 na may 8 tripulante. Barge Amazon River at Yangtze River na may dala ring tonelada ng molasses na may sakay na 7 tripulante. Ayon sa PCG, huminto muna ang mga barko malapit sa baybayin ng Balayan para sumilong sa masamang panahon. Dahil sa lakas ng bagyo, naputol ang tali ng mga barko at inanod sila hanggang sa sumadsad sa baybayin ng Calaca, Batangas. Sinuri ng mga awtoridad ang lugar at napansin ang maliit na tagas ng molasses mula sa E.E. Margaret matapos itong bumangga sa Amazon River. Wala namang matinding pinsala sa kalikasan. Pinapayuhan naman ang mga may-ari ng mga barko na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa pag-ayos at pag-refloat ng mga barge. Nakahanda naman ang mga barkong Robina 1 at 2 para tumulong sa oras na maging maayos ang lagay ng panahon. Ari Silvestre, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, umabot na sa 30,000 pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon na dulot naman ng habagat sa buong Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Sa tala ng Office of Civil Defense o OCD5, umabot na sa 29,842 pamilya o katumbas ng 147,990 individual ang naapekto ng sama ng panahon sa Bicol Region. 16 na pamilya o 51 tao na ang nasa evacuation center sa bayan ng Pulangi sa Albaya. May 11 pasahero naman ang stranded sa Pasakaw, sa Camarines Sur at isang rolling cargo sa San Jacinto Port. Nakaranas naman ng pagdagasan ng tubig baha sa 11 barangay sa bayan ng Aroroy, Masbate at Pulangi sa Albaya. 4 na partially damaged na bahay naman ang naitala sa Jovellar, Albay na nabagsakan ng puno ng akasya at isa din sa Aroroy na naguhuan ng lupa sa nangyaring landslide doon. Umabot naman sa nasa mahigit 10 milyong piso ang halaga ng napinsala sa agrikultura, kasama dyan ang mga makinarya, kagamitan, pangsaka at mga pananim sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte at Masbate. Nasa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng tulong pinansyal at food at non-food items ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 4 na probinsya ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at maging sa syudad ng Naga. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Samantalang nagpapatuloy sa pamamahagi ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at bagyong Krising. Nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalaan ng mahigit 1 milyong halaga ng family food packs para sa Palawan at Occidental Mindoro na lubhang naapektuhan ng sama ng panahon. Si Andy Pagayona, humahataw live. Andy, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Umuulan po ba? Ano bang mga bayan dyan sa Palawan ang patuloy na dinadalhan ng tulong ng pamahalaang lokal? Yes, Ani, magandang umaga. Patuloy nga yung malakas na hangin ang ating nararamdaman ngayon. Kasama na dyan yung mga pag-alon ng karagatan. Pero sa kabila nito ay tuloy-tuloy pa rin yung paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado sa Palawan at ganoon din sa probinsya ng Occidental Mindoro. Bagamat maalon ang karagatan sa ilang munisipyo sa lalawigan, ay hindi pa rin natitinag ang Provincial Social Welfare and Development Office sa paghahatid ng tulong sa ilang munisipyo sa Palawan. Kahapon ay naihatid ang family food pack sa bayan ng Busuanga, Palawan at hinati ito sa mga barangay ng Concepcion, Chay, Old Busuanga, New Busuanga, San Rafael at ilan pang barangay sa lugar. Umabot naman sa 1.3 milyon ang kabuuang halaga ng food assistance ipinamahagi sa mga pamilyang apektado gaya ng bayan ng Aborlan, El Nido, Nara, Quezon, Rojas, San Vicente at Puerto Princesa. Sa kabuuan, nasa 909,377.40 ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development Office. 408,776
ay mula sa local government unit. Sa naging ulat naman ng DSWD nitong July 20, umabot na sa 10,560 na pamilya o katumbas ng 42,560 na individual ang naapektuhan. Ang bilang na ito ay mula sa 132 barangay sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Nakahanda na rin ang mga bayan sa Palawan at inalerto na rin nila ang kanilang mga MDRRMO maging ang kanilang mga barangay na magbantay sa posibleng epekto ng bagyo, maging ang iba't ibang rescue team sa Palawan gaya ng PCG at ang kanilang mga equipment ay nakahanda na rin dahil nga sa inaasahang sama ng panahon ngayong araw yan, partikular dito sa probinsya ng Palawan. Yan mo lang ating update. Balik sa iyo, Ani. Paitanong ko lang, malawak nakikita natin, yung mga reports na nakukulate natin. Malawak ang naging pinsala dyan sa lugar na iniulat mo. May we know kung paano yung ipagkakaloob yung malinis na supply ng tubig doon sa mga mamamayan dyan? Isa yan sa pagnaghahatid sila nitong mga family food packs ay kasama na yung mga bottled water na dinadala, inahatid sa mga munisipyo. Particular dyan yung mga munisipyo na talagang maski yung kanilang tubig na iinumin ay problema na rin nila. Yan yung isa sa mga inihanda rin ng provincial government para dun sa mga pamilyang apektado. Ito ay hindi na rin bago dahil itong mga nakaraang taon ay ganito rin yung sitwasyon sa Palawan na tuwing may kalamidad ay talagang problema sila. Hindi lamang sa pagkain kundi maging sa malinis na inumin. Yung internet connection, ganun din yung supply ng kuryente dyan, mayroon bang napinsala? And of course, kung may napinsala, mayroon bang mga ginagawang pag-restore niyan? Base doon sa tala ng PDRRMO, wala namang naapektuhan na mga poste ng kuryente. Kaya tuloy-tuloy yung pagbibigay ng supply ng ilaw ng Paleco. At yung ginagawa nila ay kung magkakaroon man halimbawa ng mga brownout ay agad din nila itong ipinagbibigay alam. Pero so far sa nakita natin base dun sa datos na inilabas nila ay wala namang mga poste ng kuryente na nawala. Pero yung internet connection ay apektado dahil may ilang lugar sa lalawigan ang wala pa rin koneksyon ng internet. Pero unti-unti rin ito, sabi ng PLDT, ay kanila na itong ibinabalik unti-unti. Hindi lang sa bayan pero unti-unti raw ay kanila na itong ginagawa. Andy, nakita namin yung mga taniman ng ating mga kababayan dyan ay talaga napakalawak ng destruction kasi bahang-baha. Mayroon bang mga advance information na nakukuha kayo from the LGU kung anong tulong or even from the national government para doon sa mga naapektuhan? Sa ngayon, yan yung isa sa hinihintay nating information na ilalabas din ng Provincial Agriculture Office. Yung gagawin nilang tulong doon sa mga sakahan o yung mga magsasaka natin dito dahil isa sila sa labis na naapektuhan itong bagyo. Pero sa ngayon ay wala pang inilalabas yung kanilang tanggapan at ipapaalam din natin yan sa ating mga kababayan kung sakali maglabas na sila ng information about dyan. Salamat Andy Pagayona mula po dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita ngayon. Nasa 70% na ng 70% ng 2,000 ektaryang tanim ng palay sa Bulacan ang hindi mapakikinabangan ng mga magsasaka sa probinsya matapos na masalanta ng sama ng panahon. Ito ang umahataw na balita ni Nestor Torres. Umabot na sa 90% ng mga tanim na palay mula sa mahigit 2,000 hektarya ng palayan sa Bulacan ang hindi na mapapakinabangan matapos malubog sa baha dahil sa masamang panahon. Isa si Mang Rolando Agapito sa mahigit 100 magsasaka sa Bulacan na dapat sana ay aani ng palay ngayong linggo.
ngunit wala na siyang mapapakinabangan sa kanyang 1 hektaryang palayan matapos itong masira dahil sa habagat. Kaya po, dapan-dapa yung bukid ko. Nadali po ng bagyong habagat. Saka wala na kaming aani na naman dito. Wala ang mangyayari sa saka namin. Yan ang problema, hindi naman mabibili na naman. Tanggihan na naman ang mamimili. Sa Plaridel, Bulacan, ganito rin ang sitwasyon ng ibang mga magsasaka. Lubog sa baha ang kanilang pananim at inaasahang mabubulok ito. Ang masakla pa, kung mabibili man ito sa kanila ay sa sobrang murang halaga na lamang. Ayon kay Mang Roberto Hernandez, Pangulo ng Samahan ng mga Magsasaka sa Bulacan, halos 90% ng mga tanim ang nasira. Ang lugi na magsasaka, halos 90% ang pagkakasira ng palay. Sa halaga ng palay, lalo namang lugin-lugi. Kasi nga, ang palay mangingitim ay babad pa sa tubig. Kaya kawawa naman kami magsasaka ngayon. Paano kaya, anong dapat hilingin namin sa gobyerno? Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Matapos naman po ang higit 10 taong paghihintay, nakatakda ng simulan ang pilot run ng unang phase ng Cebu Bus Rapid Transit sa Setyembre ngayong taon. Ito ang umahataw na balita ni Gladys Tuabi. Aarangkada na sa unang linggo ng Setyembre ngayong taon ang Cebu Bus Rapid Transit. Matapos ang ilang taong pagkaantala, sisimulan na ang pilot testing ng Phase 1 ng BRT sa Cebu. So I think that is a major milestone. No, after 13 long years of waiting, the people of Cebu and the people of Cebu City will be experiencing firsthand the BRT system, at least the first phase of the Cebu BRT in 1 month's time. So, ang gagawin po natin is we will test in September the 3 stations of Phase 1. No? We will not have initially a station at the capital, no, while we are working with the province and the city officials for a final determination of the design and location of the station in the capital. Sa pagbisita ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Cebu kahapon, nagkaroon na ng pagkakasundo ang ahensya sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu at Cebu City Local Government Unit hinggil dito. Magkakaroon ito ng 3 estasyon, sa Fuente, Cebu Normal University at Cebu South Bus Terminal. At inaasahang nasa 70,000 commuter ang makakabenepisyo. Wala namang dapat ikabahala ang mga bus operator. Kung magiging operational na ang CBRT, bubuksan ito para sa mga bus operator. Sa pamamagitan ng CBRT, inaasahang magbibigay ng mas komportable at mabilis na biyahe para sa mga commuter. Samantala, inilunsad naman ng DOTR katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang libreng sakay sa Cebu na may rutang Aurelio Park Mall. Ang naturang programa ay maaaring ma-avail ng publiko tuwing Miyerkules. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong naisbalikan sa Hataw Balita ngayon, pwede po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Juan 2:8 hanggang 9. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat
ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Adet, pwede naman bumati. May 2 minuto pa, Adet. Thank you very much, Adet. Maraming salamat sa iyo, sa inyong lahat dyan. JC, good morning sa iyo. Sino pa ba makasama dyan? Si Justin, ayan. Si Belinda, si Jen, si Rodrigo, si Joshua, sa inyong lahat. Okay? And of course, si Arian, si Crisnel, ayan. Si Races, thank you very much, Races. Maraming salamat. Yung mga pilot natin, si Bernie, si June, and of course si Engineer Edison Ico. Thank you very much po. Si Grace Valdez, ayan, good morning. Grace Valdez, ang nanay ni JC, Elena Yang, of course Emma Chikuhara, Melchor Go, Paraino family. Thank you very much. Sa hindi ko nabasa, Nicole Ann, Gerson, ayan, Nanita Acera. Marami pang nakalagay dito. Thank you very much po. Wala nang oras. Ayan. Josa, Alex, ayan, sa inyong lahat, mga kasambahay na nakikinig at nanonood, yung bumubuo lahat dito po sa News Department. Maraming salamat at saka sa social media, mga kasama. At syempre, kay Attorney Ruth Soriano, ating Vice President. Ayan, good morning po. And of course, kay Attorney Mel, sa inyo pong lahat, sa lahat ng mga nakikinig. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes. Yan, si Jaja, wag mong kalimutan. Ika-24 sa buwan ng Hunyo, 2025. Si Ana, yan, syempre. Si Moy, ayan. Si Engineer Rene, ayan. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.